Halos wala na isabang mga gamit ang mga nasunugan sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kanina. Umabot sa ikatlong alarmang sunog na inabot ng mahigit 1 oras bago idineklarang fire out. Nakatutok si Mav Gonzalez. Tila nagising sa isang bangungot si Ruby at ang bagong silang na anak niya. Ang tinitirhan nila, kabilang sa mga natupok sa barangay Bagong Pag-asa, Quezon City kaninang alas 2 ng hapon. Wala na siyang naisalbang ibang gamit. Hindi rin po kaya ng ulan, saglit lang po yung ulan eh. Mabilis na yung kumalat yung apoy na sa likuran na. Wala na po akong nakuhang gamit. Yung damit na lang po ng baby namin, kahit damit, wala. Yung anak ko na lang yung nakuha ko. Hindi ko lang po alam kung napilayan ko kasi hinata ko lang po siya ganun eh. Umuulan pa noon pero mabilis kumalat ang apoy sa mga bahay at katabing commercial establishment. Si Edgar naman, bumabiyahe pa ng jeep kasama ang batang anak nang mabalita ang may sunog na pala. Umiiyak pa ang anak niya dahil wala raw siyang naisalbang gamit pang eskwela, pati ang school card niya. Buti nga kasama ko kasi kung naiwan ka, masusunog ka. Wala kami naligtas na damit. At isa, yung birth certificate lang niya. Ang ibang residente, kanya-kanyang bitbit ng gamit at kaanak. May mga nagpasa-pasa rin ng timba para tumulong sa pag-apula sa apoy. Pansamantalang isinara ang bahagi ng North Avenue kung saan pumwesto ang mga fire truck. Mabilis daw nakaresponde ang mga bombero dahil katapat mismo ng nasunog na lugar ang National Headquarters ng Bureau of Fire Protection. May fire truck naman po sa harapan. Nakatulong rin po yung mga tao po na mga barangay po mismo. Nagtulong-tulong po sila mag-bucket relay. Matapos ang mahigit 1 oras, idineklara ng fire out. Ayon sa BFP, walang nasaktan o nasawi sa sunog. Sa ngayon na inaalam pa kung ilang pamilya ang apektado. Yung harapan po parang commercial po, may bakery, may mga tindahan. Yung likod naman po mga ISF residential po. Wala pa po tayong natatalang under investigation pa po. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tama lang daw na maghain ng petisyon sa Korte Suprema para himukin ng Senado na simulan na ang proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte ayon sa isang eksperto. Pero tingin din niya, malabong pagbigyan ito ng Korte. Kung bakit, alamin sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Habang nagtatagal ang paggulo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, nagkakaroon umano ng political instability ayon sa constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa. Kaya sang-ayon daw siya sa paghahain ng petition for mandamo sa Korte Suprema para himukin ng mga mahistrado ang Senado na simulan na ang impeachment trial. Inihain ng petisyon ni dating Special Government Counsel ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, Catalino Generillo Jr. Hindi naman kinakailangang matapos but at least simulan na kasi meron pa silang 3 to 4 months. Malinaw yung lengguwahe ng ating konstitusyon. Forthwith mag-start yung trial pag natanggap nila. So, ibig sabihin yan, walang delay. So, ginagamit nila mga legal doubts or issues. When in fact, mukhang ang matinding rason nila, kailangan nung mga re-electionist, mga kampanya. Yung iba naman, takot sa backlash ng mga black voters. Sabi ni Cayosa, ngayong may kopya na ng Articles of Impeachment ang mga senador na uupong hukom, dapat bigyan din aniya ng kopya nito si VP Duterte. Sa Constitution, malinaw po ang deadline, 10 days lang Ibigay na sa kanya para sumagot na siya, malaman natin ano ba ang sagot niya. Simulan lang ho nila ng maayos na. Kasi unfair din ho sa Vice President, di ho ba, in a way. Kasi yung complaint nandun na sa website, nasa publiko na Pero wala pang formal na sagot naman yung kabila. So ang nangyayari ngayon, mga trolls, kanya-kanyang interview sa media. Pero sa tingin ni Cayosa, malabong pagbigyan ng Korte Suprema ang mandamus petition bilang paggalang sa separation of powers ng hudikatura at lehislatura. Ayaw din ng Supreme Court na magkaroon ng constitutional crisis. Hindi masyadong pinapakialaman ng Supreme Court sapagkat yan yung tinatawag natin separation of powers at saka yung political question. Kung kailan sisimulan, it is the wisdom of the elected senators at saka yung respect for a co-equal branch of government. Nauna nang sinabi ni Retired Associate Justice Antonio Carpio na hindi raw siya sang-ayon sa petisyon. Base aniya sa saligang batas, Senado lang ang may kapangyarihang duminig at magdesisyon sa lahat ng mga kasong impeachment. Only when there is a grave abuse of discretion can the Supreme Court come in, katulad during the time of
the impeachment of Davide. It's up to the President to call a special session. Hindi mo nang pwede mamandamos yun. Hinihinga namin ng komento rito sina Vice President Sara Duterte at Senate President Chis Escudero pero wala pa silang tugon. Pero dati nang sinabi ni Escudero na sa tingin niya ay hindi kailangang mag-convene ng special session para sa impeachment. Ang bise, naunang sinabing pinaghahandaan ng kanyang legal team ang impeachment. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa linggong ito, sisimulan dinggin ng LTFRB ang nakasalang na petisyon ng ilang grupo ng mga tsuper na gawing 15 pesos ang minimum fare sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Nakatutok si Nico Wahe. 700 piso kada araw ang iniuuwi ngayon ni Mang Glenn sa kanyang pamilya mula sa pamamasada ng jeepney. Kahit kailan, hindi raw yan sapat, lalo't mahal ang mga bilihin, lalo ang diesel. Tumaas na yung diesel tumaas na naman. Pag bumaba, piso lang, tumaas 2 piso. Kaya kung matutuloy ang balak na taas pasahe, malamang daw, mas malaki ang mauuwi niya sa pamilya. Pag may pasok, okay na sa mga 700, 800, lalo na pag baba na yung 50 na minimum. Baka 1,000 na yan. Sa February 19, magkakaroon ng pagdinig ang LTFRB, kaugnay sa planong gawing 15 pesos ang minimum fare sa jeep mula sa kasalukuyang 13 pesos. Ito yung pending pa ng 2023 na nagbigay lang ang board ng provisional increase. But that time, mataas kasi at that time yung fuel, kaya ang hinihingi noon ay 17. But yung original final nila ng 2022 ay 15. October 2023 pa nang huling aprobahan ng LTFRB ang increase sa minimum fare ng mga public utility jeepney. Mula 12 pesos, ginawang 13 pesos. Para sa mga modern jeep naman, mula 14 pesos, ginawang 15 pesos. Kaya para sa mga tsuper, panahon na muli para itaas ang pamasahe sa jeep. Ay, malaking bagay yun na maging 15. Kasi mataas ang diesel ngayon Okay lang po sir kasi sobrang taas naman ang gas. Naku sir, para sa akin, napakabigat na yan. Maraming beses ako nag-jeep. Paglilinaw ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP na isa sa mga nagpetisyon ng taas pasahe. Provisional increase muna hinihingi namin dahil kasi baka pag bumaba, madali namin ibaba rin. Yung provisionary increase na yung nawala sa driver para masapatan. Kapag provisionary increase, mas madali raw nilang maibababa ang pamasahe. Nag-usap-usap na raw sila ng iba pang petitioner gaya ng ACTO at Pasang Mazda. Nakadepende raw sa taas ng presyo ng petrolyo ang magiging pagtaas o pagbaba ng pamasahe. Naiintindihan daw nila ang kanilang mga pasahero na gaya nila, hirap din daw sa mga tumataas na bilihin. Pero sana raw ay maintindihan sila, lalo't sunod-sunod na naman ang taas presyo sa petrolyo, gaya ng nakaamba sa darating na Martes. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 4 na weather systems ang nagpapaulan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, anihan ang nagdadala ng maulap na panahon na may kasamang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. Shear line naman ang nagdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at isolated thunderstorms sa mainland Cagayan, Isabela, Apayao at Aurora. Kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang mararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao at Palawan dahil sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Bahagya namang magiging maulap at maulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa dahil sa easterlies. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to intense rains bukas ang northern, central at southern Luzon. Light to intense rains din ang pwedeng maranasan sa central at western Visayas, pati na rin sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible rin makaranas ng pag-ulan ang Metro Manila bukas. Muling pagputok ng Bulkang Taal pasado alas 8 kaninang umaga. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 4 na minuto ang minor phreatic eruption. Umabot ng 900 meters ang taas ng ibinugang plume. Bago yan, may minor phreatic eruption ding naitala sa bulkan pasado alas 9 kagabi. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Di lang isa kundi 3 barko ng China Coast Guard ang namataan ngayong umaga malapit sa El Nido sa Palawan ayon sa isang maritime expert. Pinuna rin niya na tila napapadalas ang pagsagad ng China sa kanilang 10-dash line claim na nasa loob ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Jonathan Andal.
Ganito kalapit sa El Nido, Palawan, ang 3 barko ng China Coast Guard kaninang umaga. 35 nautical miles lang o nasa 65 kilometers. Batay sa tansya at monitoring ng maritime security expert at dating U.S. senior defense official na si Ray Powell. They're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their 9-dash line goes right around here, and they're going to go right to the edge of where their 9-dash line is. It's becoming more and more common. So, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Noong nakaraang linggo lang kasi, isa naman Chinese research vessel ang namataan din sa Palawan. Pero sabi ng Philippine Navy, sumunod naman sa protocol ang nasabing barko na umiwas lang daw sa masamang panahon. Ang mga barko naman ng China Coast Guard sa Palawan galing daw sa Scarborough Shoal at bumaba pa El Nido kaninang madaling araw pero umalis din agad doon. Sinubukan namin kumpirmahin ito sa Philippine Coast Guard pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong February 2 sa Bolinao, Pangasinan, may lumapit din na 2 barko ng Chinese Coast Guard pero ngayon sa Palawan, 3 barko na ang ipinadala nila. Usually they go sort of 1 or maybe 2 at a time, so taking 3 ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship naman ng China wala na sa West Philippine Sea ayon kay Powell. Pero meron pa raw natitira ritong 9 na barko ng China Coast Guard. Isa dyan na itulak daw ng Philippine Coast Guard palayo ng Zambales, 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng probinsya. Pero nasa loob pa rin ng EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Binuntotan daw ng BRP Cabra ang barkong yan ng China sa kabila raw ng mga dambuhalang alon doon na umaabot ng 5 hanggang 8 talampakan. Ayon kay Powell, intrusive patrols ang ginagawang ito ng China na hindi naman daw illegal. It's just aggressive, right? So what the Philippines has tended to do is to send out a ship or a plane or something just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney J. Batong Bakal, kailangan kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Hindi nga po masyadong ma-action ng UN dahil una, over 160 ka member countries yan. At pangalawa, marami po sa kanila na-impluwensya ng China. Yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, mga pananakot po yan. Lahat po ito, ang ibig sabihin, pinapakita nila na kumbaga talagang inaagaw na nila yung karagatan at gusto nila talaga tayong pasukuin. Kahapon, personal na nag-usap sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio kung paano palalakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang tinawag ni Rubio na destabilizing actions ng China sa South China Sea. Pumalag naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinabi ng Southern Theater Command ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa maritime rights ng China nang mag-join patrol ito kasama ang Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, hindi Pilipinas ang nanghihimasok. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pumarada po ang daang-daang bata sa Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng Museo Pambata. May hiling ang pamunuan ng museo na tiyak daw na ikatutuwa ng mga bibisita. At mula sa Maynila, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, daan-daang mga kabataan ang nakiisa sa ginanap dito sa lungsod ng Maynila na Paradang Pambata. Garden-themed float, mga kalesa, at mga kabataang may kanya-kanyang hawak ng gawa nilang mga bulaklak at mga dahon na gawa sa recycled materials. Ito ang makikita sa ginanap na Paradang Pambata na nagsimula sa National History Museum patungo sa Museong Pambata. Aabot sa 500 kabataan mula sa iba't ibang barangay sa Maynila ang nakiisa sa aktibidad. Bahagi raw ito ng selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng Museong Pambata na may temang Isla Pambata o ang pagkakaisa ng mga bata mula Luzon hanggang Mindanao. Layon din nilang maiparating sa publiko ang pagnanais ng mga kabataan na magkaroon ng hardin sa museo. It's all about coming together, children, and putting out there the need for a garden in Museo Pambata. So it's all about the flora and the fauna and trying to bring back nature into this space. Maganda sa kalikasan. Mas makapaka-enjoy kami mga bata. Pwede kaming maglaro doon sa may garden para po lumakas po yung namin, mga katawan po namin. Yung
environment po natin, saka po yung mga plants or yung garden ko, parang mas nakakapagbigay po sa amin ng happiness. Like, mas na-expose po kami sa nature. Napuno naman ang programa ng kantahan at sayawan. Pia, matapos naman ang programa ay magkakaroon nga ng interactive activities sa loob naman yan ng Museong Pambata. At yan muna ang latest mula rito sa Manila. Pia? Maraming salamat, Katrina Son. 2 beses na nagbuga na abo ang Bulkang Kanlaon kahapon. Sa tala ng PHIVOX, nangyari yan pasado alas 2:30 ng hapon at nasundan pa nung mag-aalas 6 ng gabi. Nakaranas ng ashfall ang ilang barangay sa Bagos City, Negros Occidental. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Bulkang Kanlaon. Tuloy-tuloy po sa pangangampanya at pag-ikot ng senatorial candidates ngayong weekend. At nakatutok si Jonathan Andal. Dumalo sa pagtitipon sa Malate, Maynila kanina si Attorney Jimmy Bondoc, pati sina Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino at Philip Salvador. Na dumalo rin sa isang press con kahapon kasama si Congressman Rodante Marcoleta. Nagpunta rin sa Maynila pati sa Quezon City sina Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Nasa Hong Kong naman sina Congresswoman Arlene Brosas, Teddy Casino at Liza Masa. Nagpunta sa book launch si Gringo Honasan. Si Senadora Amy Marcos nasa Alaminos, Pangasinan kanina at sa Batangas kahapon. Dumalo sa motorcade rally si Jerome Adonis. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. 80 taon matapos ang Battle of Manila sa World War II noong 1945, nahitid na sa huling hantungan ang ilang namatay sa pambobomba ng mga Amerikano sa Remedios Hospital. Kabilang dyan ang bayani at scientist na si Maria Orosa. Nakatutok si Bon Aquino. 13 sa 22 labi na inilibing noon sa mass grave sa Malate Catholic School na tukoy na ang pagkakakilanlan. Kabilang dito ang labi ng scientist at bayaning si Maria Orosa. Mahigit 5 taon ang inabot ng metikulosong proseso ng kabilang ang pag-exhume sa mga labi, forensic anthropology at forensic DNA analysis. Naging posible ito sa pangunguna ni Matthew Westfall, apo ng isa sa mga biktima ng trahedya na si Nikolai Prokopov, na binaril ng isang Japanese sniper at itinakbo sa Remedios Hospital. July 2019 daw nang mahanap ang nasira ng mass grave sa Malate Catholic School. Nobody knew it was destroyed. I rediscovered that destroyed grave, and right there I remember coming back that evening and I wrote the family in Connecticut and I said, one way or another, I will get those bones up. Inihatid ang kanilang labi sa San Agustin Church Columbarium. Nagpasalamat ang mga kaanak ng mga biktima, kabilang na ang mga descendant ni Maria Orosa. Finally, by your efforts and the blessings of the Agustinians, Tita Mary, Lola Mary to me, has a resting place. Thank you, Matthew. As somebody who loved her country above herself, she wanted to stay here because she was helping, smuggling food to the prisoners in UST, to the guerrillas. Plano ng mga kaanak ng mga biktima na magtayo ng grave memorial para sa kanila. Remembering the heroes and the sacrifices, but also remembering and keeping in mind the impact of war and what war does to a society. Very important. Ang pagkilala at muling paglilibing sa mga biktima ng Remedios Hospital tragedy, maging daan daw sana upang hindi mabaon sa limot ang mga alaala, kasaysayan at kabayanihan sa gitna ng gera. Para sa GMA Integrated News, Bon Aquino, nakatutok 24 oras. Sineseryoso ng ilang kongresista ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y pagpatay sa 15 senador. Nais nilang siyasatin ito ng NBI. At tila may pasaring din dito si Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Patay natin. Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung
Matapos ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila may pasaring si Pangulong Bongbong Marcos, bagamat wala siyang direktang pinangalanan. Narinig lang natin nung isang araw, wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Ay talaga, sabagay, mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Sinabi yan ng Pangulo sa talumpati niya sa kampanya ng senatorial candidates ng administrasyon sa Carmen, Davao del Norte kahapon. Ang Davao Region ay kilalang baluarte ng mga Duterte. Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili at manalo ng eleksyon. May binanggit din ang Pangulo tungkol sa extrajudicial killings at ang pagiging pro-China sa usapin ng West Philippine Sea. Si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong nanawagan sa National Bureau of Investigation na imbestigahan ang dating Pangulo. Kung iligal nga raw ang bomb joke, paano pa kaya ang bantang pagpapatay sa mga senador? Pasaring naman ni House Assistant Majority Leader at Zambales Representative Jay Cungon. Baka ang tingin daw ng dating Pangulo ay above the law siya dahil sa mga ginagawang pagbabanta. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuhanan ng reaksyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang NBI. Para sa GMA Integrated News, Jandy Esteban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Mga pulis kami, pakinggan mo muna ako. Arestado ang 78 anyos na lolo sa Antipolo City dahil sa panggagahasa umano sa sarili niyang apo. Ayon sa pulisya, ay nireklamo ng 18 anyos sa biktimang suspect at ang kanyang tiyuhin. Salitan umano siyang hinahalay na magama mula nung siya ay 15 anyos pa lang. Nagsumbong daw ang biktima sa kanyang lola pero hindi raw siya pinaniwalaan. Kaya humingi siya ng tulong sa malayong kaanak. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang tiyuhin ng suspect. Depensa naman ang naarestong lolo na pagalitan niya ang biktima dahil sa nawawalang pera. Kaya ginawan daw siya ng kwento ng apo para siya'y makulong. Mahal pa rin ang karning baboy sa mga pamilihan. Yan ay kahit ayon sa grupong Sinag, wala namang kakulangan sa supply nito. Nakatutok si Darlene Kai. Diretso, hanggang ngayon, di pa bumababa. Mag-iisang taon na. Umaaray ang tinderong ito sa Mega Q-Mart dahil mahal pa rin ang karneng baboy. 370 to 400 pesos ang bentahan kada kilo depende sa klase. Ang puhunan namin sa hango, 360. Bibenta namin 380 hanggang 390. Hanggang 400, ganun. Dugi pa kami sa pwesto. Bahay katauhan. Mas mahal pa nga sa Litex na hanggang 430 pesos. Kung bababa pa kami doon, sobra na kaming lugi. Sa ngayon nga ho, abonado pa kami. Mahal ng puhunan, wala kaming tutubuin, pambayad lang sa pwesto. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, di dapat umaabot sa 380 pesos ang kada kilo ng baboy, lalo't ang farm gate price daw nasa 230 hanggang 250 pesos lang. Bagamat problema pa rin ang African Swine Fever o ASF, wala raw kakulangan sa supply ng baboy dahil napupunan ito ng mga imported. Yung ating pork imports, nasa 45 to 50%. Hindi usapin ng kapos o kulang dahil mismo po yung ating mga cold storages at mismo monitoring ng gobyerno, naglalaro siya between 90 million kilos to 100 kilos linggo-linggo. Huwag lang gawing dahilan o panakot po yung shortage para i-justify na bakit mataas yung presyo sa palengke. Sabi ng SINAG, kailangan ng magkaroon ng maximum retail price dahil masyado ng mahal ang baboy. Muli raw silang makikipagpulong sa pork producers at retailers para alamin kung nasaan nagmumula ang pagtaas ng presyo. Hindi naman talaga sila yung nagsasamantala. Marami ng pinagdaanan bago napunta sa kanila. Maganda po talagang simula ng gobyerno dun sa source. So paglagpas sa farm gate, paglagpas sa bukid, o landed cost niya kung imported,
Doon nila simulan yung pagtingin sa presyuhan. Mungkahi pa ng Sinag kung gusto ng gobyernong bawasan ang mga pinagdaraanan ng karne, sila na mismo ang mamili sa mga hog raiser at magtayo ng mga pampublikong katayan. Sa Pangasinan naman, 2 linggo ng problema ang mataas na presyo ng pulang sibuyas. Mula sa 160 pesos kada kilo noong nakaraang linggo, pumalo na ito ngayon sa 200 pesos. Ayon sa Sinag, inaalam na nila kung bakit tumaas ang presyo ng sibuyas. Di na raw ito dapat magmahal dahil simula na ang anihan ng sibuyas sa ilang bahagi ng Pangasinan at Nueva Ecija. Hinihingi pa namin ang reaksyon ng Agriculture Department sa taas presyo ng baboy at sibuyas. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Nagpapagaling pa rin si Pope Francis sa ospital. Ayon sa Vatican, kailangan pa rin magpahinga ng Santo Papa matapos isugod sa ospital noong Biyernes dahil sa respiratory tract infection. 1 linggo na raw kasing may bronchitis ang Santo Papa pero base sa ginawang pagsusuri sa kanya ay bumubuti na ang kanyang lagay. Dagdag pa ng Vatican dahil sa pagkakasakit ng Santo Papa at para na rin sa kanyang paggaling. Hindi muna niya pinangunahan ang lingguhang pagdarasal para sa mga pilgrim sa Vatican. Traveling alone but happy si Barbie Fortesa sa kanyang vacation sa South Korea. May nakita naman kaya siyang K-pop idol? Alamin natin yan sa aking chika. Yung solo era, it applies more on my personal life. And it's indeed Barbie's solo era. From trying a new sport to enjoying her morning run. At ngayon, tila living her K-drama fantasy sa South Korea. Sa kanyang ilang snaps online, isinare ni Kapuso Primetime Princess Barbie Fortesa ang kanyang fun travel experience. Ito na siya. Gaya ng pagbisita sa kilalang tourist spot na Starfield Library at ang kanyang solo mukbang sa Tanghulu. All smiles din si Barbie habang ine-enjoy ang kanyang well-deserved brunch in Gangnam District. Worth it nga raw ang kanyang 1-hour walk dahil sa appetizing food. Di rin nagpahuli si Barbie sa pagbisita sa isang coffee shop na karaniwan daw pinupuntahan ng mga K-pop idols in Seongsu-dong. Pero biro niya, nag-bill out na siya't lahat, wala pa rin daw siyang nakikitang idols. Still, her photos did not disappoint. Spotted din na enjoying her coffee si Barbie on a rainy day sa Itaewon. Dapat sa style ng mga isusuot na kasalalay ang pagpili ng inyong outfit. Importante rin na alam nyo ang kulay na bagay sa inyo na maaaring ma-achieve through color analysis. Let's watch this. Killer outfit ba kamo ang OOTD mo? Malay mo, your chosen color might be silently sabotaging you. Welcome to the world of color analysis. Dito, the right shade can make you glow, and the wrong ones can render you tired and dull. Si Enzo, pinag-aralan niya ito sa Japan kung saan nagmula ang konsepto pati na sa Korea. To do color analysis, kailangan munang alamin ang totoong kulay ng balat via a computer program. Naturally, we will see which colors don't suit you the best. I'll tell you why it doesn't look good on you, and if you want to keep using it, we can make it better. Hindi lang black at safe colors ang pwedeng isuot para sa powerful and confident look. You can look professional, you can look respectable in different colors. Like you can look good in, you can do that in a blue, you can do that in a purple or in a yellow. It's just a matter of like the shade, a specific shade that you should be wearing. Ayon kay Enzo, the right colors don't just make you look good. They boost your mood and influence perception from the inside out. There is color psychology on that end, right? So automatically people think, okay, I want to look more professional, so I will wear black, I will wear gray in the workplace, ganon. But you can sometimes still give off the same effect on vibrant colors as well. Sinubukan ko ang color analysis sa mga kulay na inakala kong bagay sa akin. The brown one brings out the texture of your skin. It makes your under eyes look a little more emphasized there, okay? Between the brown and the yellow, I would recommend the yellow more. Yeah, the yellow one. Right? Because it brings more color to your face. Kung tama at bagay sa ating skin tone at facial structure, colors can be your best friend. So always look at your face, okay? 1,
And 2, if you notice, on the first set of colors, these colors make you look a little too washed out, very pale. But when we saturate the colors and when we make it a little bit more vibrant, it starts to bring a little more color back. Hindi lang ito sa outfit. Same goes with color of your makeup at shape ng accessories. Kailangan daw it works for you and not against you. If you look at the yellow gold naman. Nako. Ate Pia, ano bang bagay na kulay sa'yo? Hindi pala flattering para sa'yo, no? Oo nga eh. May siyensya pala dyan, Nelson. Pwede ba kami sumama sa'yo next time? Pwede. Actually, hindi ko nga inaakala na yung blue, bagay pala sa akin yan. At sa'yo din, Ate Pia. At sa'yo, Ivan, bagay din. Interesting. And that's my chika this weekend. Of course, si Nelson Ganlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.